Good morning guys, magandang umaga sa inyo lahat. Sa ating 207,000 followers and then sa ating YouTube channel may 16,000 followers na, subscriber na rin po tayo. So ngayon ito nakikita nyo ay isang light boat at saka dalawang skip na dyan. Ito ay silong na ating area. May silong tayo ngayon, iniilawan ng ating light boat na si Victor 15. Medyo kalat-kalat pa yung isda dito, pitik-pitik sa gilid namin. Ngayon ay anong oras na? Alas 4:15 na ng madaling araw. So aarihan natin tong silong dito sa tapat ng light boat na to. Kukulungin natin ito. So may nakikita naman dito sa ating sonar at sa ating fish finder. So malaman natin mamaya kung mahahagip o mahuhuli natin itong kabuuan ng mga isda na nandito sa ating palibot. Medyo may distansya yung silong kaya medyo isang matinding diskarte mula sa ating fishing master ang magaganap dito. So kaya mga kasimangista, stay tuned lang tayo at malalaman natin kung tayo makakahuli ngayon. So far okay naman yung hulihan sa ngayon. Maganda ang mga huli natin, mga sister boats saka sa amin. Kaya thank you Lord for all the blessings. At tayo binibiyayaan dito sa lugar nito. Tayo po ay wala sa Pilipinas. Kaya dumadayo pa kami dito para kami ay makahuli ng isda. Yan po ayan, kung narinig nyo yung silong na yan, medyo may malalim, medyo kalat. Yan, kalat-kalat pa yung nakikita dito. So sana mabuo bago tayo bumitaw. Sa ganun mahuli natin yung isda. Stay tuned mga kasimangis. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong support. Follow lang, like, share, and comment. Si Mangis na Backup Nilo lang po ito. Magandang umaga po at God bless us all. Yan. Kami po ay kasalukuyang umaandar na nag-forward na yung barko at ito ay iikutan natin. Sana mas maganda ang mahuli natin ngayon. At sa ganon, mabili tayo makapuno. Ayan. Unti-unti na tayong umaandar. Yan, palayo na tayo dito sa nakailaw na ito. May nakikita na ako mga tuna at saka skipjack na pumipitik dito sa palibot ng light boat na to. Nakikita nyo, tatlo sila dyan, dalawang skip saka isang light boat. Yung nakailaw yung light boat na kulay green. Madilim pa talaga pagka ganito mga panahon dahil sa hindi mo pwedeng arihan ng silong ng maliwanag dahil magwawatak-watak. So intact pa sila ngayon dyan kaya the best or time to set is this moment. Ayan mga kasimangista, may distansya na kami sa light boat ngayon. Kung mapapansin nyo, may mga nakailaw din dito sa ibang bahagi na to, mga sister boat natin tsaka ibang light boat. So patay na ang ilaw namin kaya medyo madilim na lalo dito sa tapat namin. Ganyan po ang diskarte ang ginagawa para sa silong po na aryada. Pagkawan po sa daytime yun, maliwanag na. So pag silong talagang ganitong kadilim, hindi nyo gaano ma-appreciate pagka ganito mga kasimang isda. Ayan. Guys, unti-unti na lang nilalapitan tong ilaw na green na yan. Yan ang ilaw ng ating light boat. Pwesto-pwesto na kami. Ayan, medyo lumalapit-lapit na tayo. Total darkness na naman mga kasimang isda. Madilim talaga. So yung kita, yung mga ilaw lang talaga ng skip at saka ng light boat na makikita nyo dito.
Lapit na itong bumitaw guys. Dami nakailaw sa palibot. Marami dito mga fishing boats. Ayan, pariyan na. Maglalagay ng dapat ngayon. Bago na ba? Hello, good morning dyan. Yan na naman kami, madaling araw. Medyo madilim, magandang lang pa. Pero sige lang. Anak buhay ko. Malaki naman pagkakaisa natin na naman. Hindi nyo mula pa. Yes, yes. Laglang na ba tayo? Pakanan ka na pasok. Yes. Pakita tawag sa Layo pa. live ba? Line 3. Sa nakikita nyo ngayon guys, yan yung namumula, nangangasol na yan, nasa loob na yung ating lambat. Yan ang kasalukuyang iniikutan ng ating barko. Ayan, buong buo na siya, nandun siya sa tapat ng skip mismo, dun sa lightboat mismo na kanina nating nakakulay ng green na ilaw. So yan po yung nasa loob ng ating lambat ngayon, iniikutan na yan. So pagka ganyan po sa itsurang yan, nasa maganda pong ano yan, magandang laman yan. So antabayan natin guys kung gaano karami ito mamaya. At yan, pinakikita natin yung ating mga radar, medyo pangit na rin po ang panahon. Yan po ay pagka ganyan po nakikita nyo sa radar natin, maula po yan, may ulan-ulan. Kaya kanina, kita nyo dun sa labas, may mga ambon-ambon. Kaya pagka ganito mga panahon, kailangan talaga ng protection. Kailangan tayo may mga raincoats pag lumabas. So ngayon, nandito tayo sa pilot house para i-monitor natin itong inaaryahan. So magkaroon tayo ng idea kung gaano kadami at kung gaano kalaki yung ating inaaryahan ngayong madaling araw. Ito nga po ay mahigit alas 4 na madaling araw. At ganito po ang style pagkasilong. Wala ka nakikita na isda na lumalangoy-langoy dyan, mga pitik-pitik lang. Pero ayan, sabi ko nga sa inyo, napakalaking tulong ng sonar. Yan po ang ginagamit namin upang kami ay makahuli ng maganda dahil nasusukat niya ang distansya, ang speed ng isda, ang direksyon, ang lalim. So lahat po niya nakikita natin ang detalye sa sonar, mga kasimang isda. Sa pagkakataong yan guys, nakikita nyo, nandiyan pa rin yung kulay green na lightboat. Malapit na po tayo magpanagpo dito sa main skip. Yan nga po, paulit-ulit ako pagsasabi sa inyo na ang main skip po natin ang humihila ng ating lambat upang ito iladlad. Kailangan pabilog po yan mga kasimang isda. Nang sa ganon, yung isda ay ma-enclose natin. Mahagip natin lahat. So sabi ko nga ng mga nakaraan, more than 1 kilometers ang radius nito pag ito ay nailadlad ng pabilog. So mga kasimang isda, ganun kahaba yan. Tapos more or less 200 meters ang lalim nito sa yung lubog pag ito ay naipalubog ng ating kable, which is ang ating kable nakakabit doon sa snap ring. Yung snap ring po mga kasimang isda, yun yung pampabigat kung saan paano natin napapalubog yung ating lambat. Nakatouch po doon yung kable natin. Nakikita nyo naman po nung nakaraan mga video natin na ang kable ay nakatouch doon, ito ay binibira. Ito po ay fully hydraulic, napaka high tech po talaga ng ating pangingisda dito. Puro hydraulic po ginagamit, puro electrical. So barko po tayo, hindi po tayo bangka mga kasimang isda ha. So sa mga bago lang po sa ating page at sa ating
ating YouTube channel. Ganito po ang simpleng pamumuhay namin dito. High-tech na high-tech mga kasimangista. Ayan nga po, sabi ko sa inyo, umuulan na. Umuulan na dito sa aming area. Again guys, dun sa mga nagnanais na mag-join sa aming company, ganito po ang trabaho nyo dito at mabigat po itong mga trabaho ng ating mga kasimangista. Sabi nga nung iba, gusto nila mag-apply pero tingnan ninyo, panoorin nyo para magkaroon kayo ng idea. Pa-power block sila habang malakas ang ulan. Alas 6 na ng umaga ngayon mga kasimangista. So medyo pangit ang weather ngayon. Kita nyo kaulapan, maulan. Sana uminit mamaya para makalipad tayo mga kasimangista. So far maganda nagpapakita sa loob regarding sa base sa sonar na natin nakita kanina. Hindi ko lang na-focus ulit dito yung nasa loob na sa lambat. Marami na pumipitik-pitik sa loob yan guys. Oh. Positive to, may huli tayo ngayong araw. Kahapon nakariring kami pero konti lang. Nasa siguro mga 20 tons lang. So ngayon, ito mas maganda-ganda ito. Sabayan natin guys kung gaano karami ito mamaya. Ang pangit-pangit ang weather ngayon, Lord, sana maging maganda ito mamaya para kami ay makapaghanap buhay muli. Ayan. Stay tuned lang mga kasimangista para malaman natin ang resulta nito. Oh, marami pa rin sa labas oh. Pipitikan sa labas, hindi lahat nasakop yung silong guys. Ganito kasi pagka sa madaling araw, may hindi lahat ay nakasakop pagka may distansya. Yan oh. So meron pang kawan sa labas. Baka sakaling maaarihan din natin mamaya yan. Ang dami ano. Yan, kawan pa yan. Yan nangingitim na yan. No? Pangit ang pagka naulan. Yan gumuguhit na yan sa may pataw din. Kawan pa rin yan. So baka sakaling mamaya maaarihan natin. Morning guys! Good morning sa inyo lahat. Palabas na yung ating light boat sa ating lambat mga kasimangista. Tulad ng dati yan, dadaan naman sila sa pataw, sa ibabaw. Pero hindi nila natatapas yung ating pataw. Hindi nasisira yung lambat. Kahit sa daanan ng light boat. Sabi ko nga, yung LC niya, may guardian dyan. Ayan. Okay din yung pagkakadesign dito kasi ano, may hawla siya. Ayaw na po may bitik. Nakalabas na. Ayan. Alan pa rin. Maganda na yung ano na dyan guys sa loob ng ating lambat. Ayan. Diyan ang ating diaper. Sinisilip yan. Oh. Ayan. Sinisilip niya sa ilalim. Sinecheck niya kung tama yung binibigay ng sonar natin. Kung marami din talaga. Kasi maganda to sa sonar eh. Double checking lang yan mga kasimangista. Kung bakit sinisisid ang ating diaper. Marami lang tingahan. Marami rin yung tinuog. Binubukayan ng dalawa nating skip para hindi magtingahan ng isda, para maluwang yung ladlad ng lambat. Habang kumikipot yan kasi pag maraming isda yan, magtitingahan yan dahil ikot ng ikot. So pagka ganyan, nakipot na, medyo dapat ibukayan para makalaro ang isda, makagalaw na mayos, hindi sila magtingahan para makuha natin yung mas madami at quality at mas mabilis. Kasi pagka nagtingahan yan, babagal ang ating pagpa-power block, babagal ang ating may sampay ang ating lambat, so tatagal yan. So kaya dapat nakabuka yan, nakita ninyo, dapat nakabuka yan, alon-alon sa gitna na yan, kapal-kapal yan. Yan, nagpipitikan na sa loob. Ganda pinapakita niya, makapal-kapal o nangingintab. Sana umabot man lang ng 100 tons or mahigit. Again, thank you Lord for the blessings. At na-bless na naman kami. Tumakbo kami dito kagabi hanggang alas 4:30. Umalis kami doon sa kabilang area. Pumunta kami dito dahil maganda ang balita dito. So ayan, talagang napalaking tulong ng ating mga informasyon na nakukuha dito. Ayan, talagang ano na malaki. Marami-rami ito. Tingaw. Sayang pero mas marami masasayang kung yan ay tatanggalin pa isa-isa. So kaya yan, tuloy-tuloy na para hindi masayang yung maraming isda sa loob. Ayun, nag-ipuin po na dito kung may kintab-kintab na yan. So makapalito. Marami.
Mas marami kasing masisira, mas maraming titingan kapag ito ay hinayaan natin na tanggalin. Tatagal pa yung ladlad ng lambat. Mas maganda makuha ito mas maaga. Kasi bibigat yung power block, mga nagkingahan, hindi na mapapower block na maayos. Kaya mas maganda yung ilang peraso isang revision natin kaysa sa dito sa karamihan. Yan. Ganito. Pag na lang yan. Ang laki ng tuna. Bakit pa rin ang weather mga kasimangis na maulan-ulan pa rin. Yes. May malasungit na naman, may bulabog. Ang laki ng bulabog. Oh. Kaya ayaw lumutan ng isda. Ano yung malasungit malaki? Wah, punong-punong. Kalaskas na guys, yan yung portion kung saan na iangat na natin yung lambat na mahaba, so ikakalaskasin yung bag portion kung saan nandyan na yung laman na isda mga kasimang isda, nandyan na sa ilalim ng lambat na yan, so more or less nasa 100 meters pa rin yung nasa ilalim yan o 100 di pa. So yun yung kalaskas portion, iaangat na unti-unti natin iaangat yung isda pataas nang ito ay makuha at masalok mga kasimang isda. Sa nakikita nyo nga po kanina, yun, may tao doon sa ating yun. Dinodoblihan niya yun talaga, dinodoblihan niya yang may pataw na yung kulay dilaw para siguradong sa bigat po ng isda natin yan. Tingnan nyo, malapit na lang tayo talagang saglit lang tayo nagkalaskas, pero ngayon, istrobo na kaagad. Ibig sabihin guys, pagka istrobo, ginagamitan na ng malaking lubid.
yan ay para sigurado na safe and secure ang ating isda dahil sa estimate nga ho dun sa ating sonar nasa 100 tons pataas na nga po yan pagka ganyan na po nakikita ninyo. So malaking lubid po talaga ang gagamitin nang sa ganun makasiguradong secure ito na hindi mahuhunos at hindi mabibiyak ang ating lambat. Kailangan natin gamitin yan kasi hindi kaya basta ng electric yan eh. Kailangan talaga ng gamitan na siya ng tawag dito na strobo na malaki para talagang ang isda ay makuha at hindi masayang. Kasi meron pong time talaga na sa sobrang bigat ng isda na pumuputok yung lambat pagka tabingi o tagilid yung pagkaka-strobo. So yung pagkahila, pag-angat ng lambat ay hindi pantay. So doon po nagkakaroon ng aberya. Nagkakaroon po talaga ng problema na kasalukin na lang o sinasalok na lang yung isda ay pumuputok pa yung lambat. So wala pong natitira pagka ganun. Kaya talaga sinisecure po talaga maayos yan. Kaya kung maririnig nyo ang ating fishing master, maingay dyan to give instruction sa ating mga simangisda na sa ganun yung gagawin ay nandun sa tamang proseso para hindi po tayo magkaroon ng aberya o masayang ang ating pinaghirapan. Napakalaki po ng puhunan guys sa ating permit, license, sa bayad sa tao, sa krudo, sa barko, sa helicopter. So napakadami pong binabayaran ng ating kumpanya para sa operation na yan. So araw-araw po napakalaki ng ginagastos dyan. So ganyan naman guys, nakikita nyo halos sa siksik na yung nasa ibabaw na yan, medyo nakaangat na po ang isda niyan at marami yan sa ilalim. So pagka ganyan, visible na ang isda at talagang makikita nyo puro buhay dyan. Pero most of the fish pagka ganyan ay marami na po ang namamatay dahil sa siksikan nila, suffocated na sila doon. So ayan, susunod dyan magsasalok na tayo. Ayan guys, talagang strobo pa rin, tuloy-tuloy na yan. So makita nyo dyan kung paano ang diskarte dahil napakabigat na po ng ating bag portion o ng ating fish bag. Kaya talagang kita nyo, tulong-tulong dyan, kapit balikat at talagang dapat ay nakapokus ang bawat isa. So mga nagmimiti nga po na mag-join sa atin dito sa fishing boats, international fishing boats, commercial natin fishing, ay ito, ganito ang kahirap ng ginagawa nila. So kung hindi ka sanay sa dagat, wala kang idea, mahihirapan ka sa una, pero sabi nga, ang lahat naman po ay napapag-aralan. So apply lamang po mga kasimangisda. Doon po sa nagtatanong lagi, Pravel Fishing Corporation, Crewing Management, doon po kayo mag-inquire para sa mga requirements, tsaka ano ang kailangan nyong gawin at ano ang kailangan yung isubmit sa kanila. Doon po kayo magtanong sa kanila, Pravel Fishing Corporation, Crewing Management po. Ayan, mga kasimangisda. Yan po ay gusto ko lang din malaman sa ninyo na yun po ang ating opisina na nagki-cater sa ating mga applicants. Preparing for salok na guys, magsasalok pa tayo. Kung mapipansin nyo guys, lagi tayong may observer, fisheries observer dyan na nagsusukat ng isda. Kumukuha siya na ng mga 5 piraso, 6 na piraso para sukatin ang isda. Ito po ay nagpapatunay na tayo po ay hindi humuhuli ng maliliit na isda. At nasa standard sizes po ang ating mga nahuhuli dito. Kung kaya nga sabi ko sa inyo, meron tayong kasama ditong fisheries observer. Siya ang nakabantay sa amin 24/7. So kung ano man pong activities namin na ginagawa dito, ito po ay lahat ay recorded ng ating fisheries observer. So yan po ay para sa ating purpose yan, is para malaman ang laman ng ating mga hatches o ang ating bodega.
At the same time, para sa dun po sa ating sustainable fishing natin na hindi natin nahuhuli yung maliliit na isda, talagang nasa standard sizes lang tayo. So yun po ay reported at talagang minomonitor ng ating fisheries observer. Yan po nakakulay blue na yan o parang green, blue-green na helmet. Yan po yung nagsusukat ng ating isda. Yan ang ating fisheries observer na kasama mula dito sa bansang ito. At ayan, kita nyo, sinusukat niya yan kung anong quality, kung anong size. Yun po, pagka nakita niya yung length nung o haba ng isda, alam na po yung sukat nun o ang timbang mga kasimahang isda. Kaya dito po, alam natin kung anong laman ng ating bawat bodega, kung anong klaseng isda, kung anong classification nito, at ang mga sizes nito mga kasimahang isda. Para kung sakwan, kung may order po ang ating mga client, ay alam natin kung may po-provide tayo kung ganong karami. So ito nga po ay purely for canning mga kasimahang isda. Wala po ito sa local market. Hindi nyo ito makikita sa palengke o supermarket dyan sa ating mga malls. Ito po ay purely for canning. Inilalata po ito mga kasimahang isda. Ito po ay makikita nyo sa supermarket o saan mga tindahan na nasa lata na po mga kasimahang isda. Ito po ay dinadala natin mostly sa Jensen and worldwide sa ating mga client worldwide mga kasimahang isda. So ganito po ang proseso kung paano natin na hinuhuli yung mga kinakain yung mga dilata mga kasimahang isda. Napakahusay po at talagang napaka high-tech ng ating panghuhuli dito mga kasimahang isda. Kaya siguro namamahalan kayo. So yun na po talaga. Kasi kita nyo naman, gumagamit pa tayo ng mga barko, helicopters sa paghahanap ng isda para lang tayo ay makapag-provide ng mga isda na inilalata. So ganyan po ang proseso mga kasimahang isda. Kung hindi po ito sa Pilipinas, inuulit ko na naman, wala po kami sa Pilipinas. Nasa Pacific Ocean po kami, nasa Papua New Guinea. Ayan, sinabi ko na po sa inyo, although hindi ko minsan talaga nababanggit yung lugar, pero ngayon, yan po, sinabi ko sa inyo, nasa Papua New Guinea kami, doon kami namamalakaya. So sa pagkakataong ito na, nasa conveyor na tayo mga kasimahang isda. Diyan dumadaan yung ating mga isda mula doon sa taas, sa kubyerta, papunta naman po sa ating napakalamig na bodega. Ito naman po ay paulit-ulit ko na sinasabi sa inyo ng mga nakaraang video. So watch for more po. Yung aking mga videos, napakadami po dyan mga kasimahang isda. So yung mga ating mga subscribers, baka siguro nakukulitan na sa akin na paulit-ulit po ako. No script ako mga kasimahang isda. Ito po ay para sa ating mga bagong followers at saka subscribers. Ganyan pong karaming hinuhuli namin dito. Daan-daang tonelada po talaga, voluman. Hindi po kami nangangawil, talagang ang tawag po sa amin ay porciner. Porciner po kami. So, ganyan po pag sa porciner, ito nga po ang nagpo-provide ng ating mga isda na inilalata. So, at least kahit pa paano nagkaroon kayo ng idea na ang kinakain ko palang tuna ay galing dito sa bansang ito at ganito pala hinuhuli. Ganito pala ang paraan, napaka high-tech pala, napakamahal pala ng ginagastos ng kumpanya para makahuli lamang. Tapos tayong kakain. Huwag na po tayo magreklamo kung ganong kamahal yung ating mga dilatang tuna. Pasensya na po talaga dahil napakarami po at napakamahal ang ginagastos. Milyon-bilyong dolyar po ang puhunan dito mga kasimahang isda. Kaya talagang yung ating mga processed canned food dyan, canned goods na tuna ay talagang may presyo po talaga mga kasimahang isda. Ayan po ang paliwanag dyan. So napakaliwanag po, napakalinaw ng aking pagsasabi sa inyo na yan, katulad nga kanina sabi ko sa inyo, ito ay silong ng ating barko, na inilawan ng ating light boat at inasistihan ng ating mga fast craft o baboy-baboy mga kasimahang. Ang saya guys, pagka nakikita mo dyan, napakadami umaapaw sa conveyor papunta sa napakalamig na bodega. Ayan po ang proseso. Talagang pagdating dyan, maninigas ka dyan. Negative po ang niyan, negative 15, 16 hanggang 20, parang gano'n, para maganda ang quality ng isda. Talagang from net to hatch. Mga kasimahang isda, mula sa ating lambat papunta sa ating bodega. Ganyan, dire-diretso na po yan. Hindi po kami dito nagpa-process ng canned goods mga kasimahang isda. Kami po ang nagpo-provide ng mga isda para sa mga kaning natin. Ayan. Nagsasalok tuloy-tuloy tayo mga kasimahang isda. Napakadami po nito. 100 plus po ito mga kasimahang isda. Continue watching mga kasimahang isda. Good morning po sa inyo.
bukas. Kanan 8 na yan, kanan 8. Tama posisyon. Naglipat na tayo ng bodega mga kasibangista. Marami pa sasulukin guys, siguro mga nasa 90 tons na to na salok mga kasibangis. Marami pa rin sa lambat. Guys, I have to cut the video kasi lilipad na kami ngayon. Maghanap muna kami in advance para mamaya may matumbok o may maarihan ng ating mga kasimangista. For sure ito, mahigit na 100 tonelada ito. Malaman na lang natin mamaya mga kasimangista kung gaano karami ito, yung exact catch natin. Ito yung silong natin kanina madaling araw. So, we have to prepare for a flight. Sa our routine trabaho, kailangan natin mag-prepare muna bago tayo lumipad. So, tabayan na natin mga kasimangista kung gaano ito. While preparing, videohan natin ito sa ating kasama. In the meantime, good morning po sa inyo lahat. Magandang umaga, God bless us all. Patuloy nyo pong subaybayan ang aking mga vlog, si Mangista by Capnilo, ganun din po sa aking YouTube channel. Si Mangista _ Capnilo, all capital letters mga kasimangista. Malapit na rin pong umuwi ang inyong kasimangista, kaya makapag-maximize na tayo makakuha ng video. Sana supportahan nyo pa rin po aking mga vlogs pag uwi ko na Pilipinas para patuloy po tayo mayroong contact mga kasimangista. Maraming salamat po talaga sa pagsubaybay at kung hindi po dahil sa inyo, hindi po lalaki ng ganito ang ating mga views and followers. Although subaybayan nyo po ang aking YouTube channel. Lumalaki na rin po kasi ang ating YouTube channel. Sana po doon tayo makabawi. Maraming salamat po talaga sa pagsuporta. At sana po okay po kayo dyan. Safe po kayo palagi. Ganon din po kami. Salamat po sa mga prayers nyo mga kasimangista. Salamat sa prayers nyo sa amin dito. At kami ay binibiyayaan sa lugar na ito.
Sabi ko nga, wala po kami sa Pilipinas at malayo kami sa aming mga pamilya, mga kasimangisa. So with that, mga kasimangisa, maraming salamat. God bless us all. Keep on watching. Magandang umaga.